Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:14 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa inyong nga tanan. Kamusta ang inyong weekend? Kabay pa nga nakapahuway, naka-recharge para sa panibago naman nga bakbakanay isang obra subong nga semana. Mga biyan, adlaw kita subong sang Lunes, Nobyembre 17 tuig 2025. Kag sa kinaanda nako ang inyo alagad, Merian Grace Ereñata. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Kakitano mag-updanay tugtog 1:55 subong nga hapon. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga Lunes, isano sa aton nga patpaton nga balita. Last week no ginpuhag kita sa mga bomb threat. Kung sa diino nagresulta ini sang kanselasyon sang in-person classes sa pila naton ka mga bulutmuan diri sa syudad sang Iloilo. Ang masubo diri mga apian until now siguro wala nagapahuway ining mga luyag no nga maghatag bala sang kakulba hindi lang sa mga estudyante, sa mga manunudlo naton, most especially sa aton nga mga ginikanan. Lunes mga biyan, may ara kita sang kung hindi kita magsala anom ka mga buluthuan, hindi lang diri sa aton sa syudad sang Iloilo but even in the province of Iloilo. Niara kita sa mga schools nga nakabaton sang bomb threat. Siguro hindi na yung magpahuway no kung hindi or wala bala sang may masampulan. Pero mga biyanan later on sa mga nagatuyo dira nga mag-send pagid sang text message para lang no mag-cause ang kulba o kung base ang tinutuyo ninyo. Hindi na lang magpadayon sa pag-eskwela. May mensahe mga biyan ang aton nga gobernador sa probinsya sang Iloilo. Abi nyo, makapalagyo kamo, abi nyo, hindi kamo makilanan o kung makilala. Pero mga biyan, may pahayag diri ang aton nga gobernador
sa mga nag-send sang sinino nga bomb threats. Ibaloon naton ina later on sa aton nga pagpangalagad, pero this time mga beno, speaking of bomb threat, magakuha kita sa nga live report kaupod no ang aton nga police beat reporter. Hibaloon naton pila mga binasubong lang nga Lunes, pila ka mga bulutuan ang nakabaton sang bomb threat. Agod mga biya magdulong sang sinino nga balita ang aton nga police beat reporter Paul Tarosa. Radyo Pilipinas, report. Paul, mayong hapon. Yan, mayong hapon nakabaton sang bomb threat ang anom tanan ka eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay ina sang aga. Ining mga eskwelahan no, amo ang Iloilo National High School amo gining una kay ina sang kaagahon nga nakabaton sang bomb threat na sundan sang West Visayas State University main campus, West Visayas State University Kalinog campus, Iloilo Science and Technology University, insundan pagid sang Wasyong College of Iloilo, kag way pagid matak-an ining nagapadala sang mensahe ginapuhag man ang Gimbal National High School. So anom gid tanan ka eskwelahan ang ginapahog no sa sining kung sino man ining Punso Pilato, pero nauna na nga deklara no nga safe kag wala sang bomba ang WVSU main campus, Iloilo National High School, ang Iloilo Science and Technology University ginapadulungan man kay ina sang UD kag wala man sang may nakit-an didto nga bomba, safe. Pero ang nakita gid naton sini no nga disrupted gid ang classes, kay ginpapauli ang mga kabataan kag kanugon sang ilang effort nga mag-eskwela nga after pila lang ka oras ginpapauli sila no, bangod sini nga pagpamahog. Tinguan naton nga pakigangutan ang Iloilo City Police Office kung ano ang masiling nila. Ginatutukan nila ini, ginapadalman nila ini kung sino gid bala ang sa likod sining pagpamahog. Kaupod ang Regional Anti-Cybercrime Unit nga mo gid ang may kapasidad sa pag-trace, pag-identify kung sino gid ang ini nga mga individual yan. Yes. Paul, kung basihan nato no ang mga mensahe nga ginapadala po sa mga buluthuan nato no, same bala ang line of messaging nila or lain-lain ining siya Paul no, kag based man sa investigasyon sa atong kapulisan, isa lang katawo ang nagasend sini? Yan lain-lain ang dummy account ginagamit sa sini nga mga individual. Kung messaging ang basihan, kung umpisahan tagid sa University of San Agustin ang unagid no last week, ang ila to ya may itanom nga bomba kag mga mga discontentment nila sa eskwelahan sa mga manunodlo. Amo tong una nga mensahe, pero ang mga masunod nga mga mensahe puro lang gid may palukpon nga bomba, 5 ka bilog, 7 ka bilog, may ara man nga specific, so depende sa sa nagapadala sang mensahe, pero hindi pa man matumod yan kung isa lang ini, grupo ining nagahimo sang pagpamahog areyo ang video ngani sa West Visayas State University, may mga masulod kun tani nga mga estudyante, kliyente guro sang WVSU ay gid kasulod kiti gina-check pa sang EOD kay ina amo nang ang problema na istorbo gid ang classes sa anom tanan ka eskwelahan. Pero Paul, sa anom nga ni Paul, based no sa pagpadulong mas ang aton nga EOD, wala sang minakita nga bomba. Yes. Clear tanan. Clear tanan, pero may ang iban pa to kay nang wasyong kay na way pa to kay na mapadulungan, pero i-check naton kung na-check naman ang isat clear naman ang Gimbal National High School, kundi kita magsala ginapakigangutan na sang Gimbal Municipal Police Station ng EOD sang Iloilo Police Provincial Office para i-check. Na interview nato no si Captain Melvin Mercado kag timigin pa-plastar sila, maging pahamtang sila nga incident command post para talunsan koordinasyon. Ang video nga nga makita sa aton nga mga tagpalamatin sa Wasyong College of Iloilo. Medyo gamay na lang na estudyante kay mansig sugat no sila sang ilang mga ginikanan, ilang mga guardians, kay makita mo yan ang tsura sa mga ginikanan no kakabalaka gid sila bisan gani mga pulis may mga kita mga pulis nga mga ang ilang ginikanan mansig sugat man kasi makita mo man nga naga-worry man sa sining mga
bomb threat nga nabaton sa mga eskwelahan. Hindi Yes. lang sa syudad, kundi sa probinsya man sang Iloilo. Yes. Pero Paul, ang mga kaiping dira kay may mga bangko dira, may ara dira Yes. barilyaan, sila ya Paul wala sila nagpanirado. Wala yan, wala man. Do business as usual man Okay, ang mga establishmento dira. Mula na galing nagpugok lang ang trapiko. Pero ara man ang ICTTMO para nga mag-deliher sang trapiko. Nagtinamo na kay ina na eh. Ang isagid ka lane, Lane. halos mga nagasugat ng mga ginikanan kag mga guardians kay ina no sa Washington College of Iloilo. Ang Iloilo Yes. Science and Technology University man ikatatlo na ni Nilaya na pakigangutan naton kay ina si Sir Heinz Gumakil yung mga pasado alas 9 natabo man ang or nabato nila no ang pamahog. Kabay pa nga ma-realize ang Yes. sino man no ang nagahimo sini hindi nila ngulango kay pwede Correct. sila mapriso. Correct. Amo na dapat gid nga pinsaran sa sining mga naghimo nga mapriso sila once matrace sila kag hindi lang pagkapreso may multa pa nga 40,000 pesos. Oy. 5 ka tuig Wow. nga pagkapreso kag 40,000 pesos nga multa. Yes. Kaga sa mga kauturan natin Paul no nga nagapamati no. Base ba naghabal sila nga kinahanglan gid i-cancel ang klase nga kinahanglan gid ipapauli. Kiti nag-abot na ang pulis for the information sa aton nga mga tagpalamati. Hinali Paul nga tuod gid man nga miara gid man nga bomba ti syempre kinahanglan naton i-make sure no ang safety sang aton man nga Protocol mga yan. Yes, Balanta yes. nga may mga nagka-comment gani din no makita naton sa aton nga mga post nga ti pinsaron dapat nga ti paano kasulod ang manog panom sang bomba nga ti secured man bala ang inyong nga mga eskwelahan paano ka mo dira Correct. palukpan sang bomba. Pero galing may protocol eh. Gin-explain man nila sa aton sang kapulisan, may protocol silang ginasunod, may procedure silang ginasunod kung may mga amo sini nga mga threat sa galing ko lang tawon no puro eskwelahan eh. Yes, Wala man yes. sang gin threat dira nga mga opisina. Hopefully wala lang. Pahilayo lang kay damo na gid sang nahuulan no sa sining pagpamahog sa mga eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yun. Madamo nga salamat Paul. Yan balita sa Police Regional Office 6 para sa Bagong Pilipinas, Paul Taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, Paul Tarosa, ang aton nga police beat reporter sa pagdulong mga biyan no sa mga bulutunguan naton diri sa Western Visayas or diri no sa Iloilo City and Iloilo Province nga nakabaton sang bomb threat. Grabe no nga huol ang inyo yang halit o kung ang inyo nga dala sa mga buluthuan naton kag ini mga biyan Lunes wala gid kamo ya nagauntat. Last week pa kamo. Ano ang tinutuyo ninyo? Ano ang gusto ninyo? Kung may reklamo kamo, ireklamo sa tagdumalahan, hindi kinahanglan nga tanan no nga mga estudyante, tanan nga mga manunudlo, maapektuhan sang inyo dira nga pang-ubra nga pang-send sang message. Sang bomb threats ninyo dira. Sakto to no kainang hambal ni Paul nga kita no ang mga ginikanan worried no ang mga ginikanan sa ila kabataan ni ana kita mga bino last week no na share naton ini nga may kilala kita yang nga halos paro niya ang iya sa lakya ang pagpadulong niya no sa bulutnguan sang iya bata para lang nga masugat the moment no nga may nabasahan or sang nabasahan niya nga may ara sang bomb threat. Sino ba lang nga ginikanan? Ang gusto dira no nga pati ni Ron ang iya bata sa sulod sang eskwelahan may ara sang bomb threat. So imagine ha ang inyong obra ang pagpanghalit. Mga biyan sa aton nga pagbalik ipabati ko sa inyo ang mensahe ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa mga nagaubra sang bomb threats, nagasend sang bomb threats. Kag ang pahayag man diri ni 3rd District Representative Congressman Nonoy Defensor. Ano ang mahambal mga biyan sang aton nga mga opisyal sa probinsya sang Iloilo.
sa mga nag-send kag sa mga nagatuyo pagid mag-send. Bantayan ini sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a nylon skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, not from Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha, para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayala. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.
Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:35 sa hapon. Sa gyapon mga ben, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan kay inano antes kita nag-break, inistoryahan naton nga mianom ka mga bulutong diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang nakabaton sang bomb threat no kung sa diin nagresulta gid ini sang suspensyon no sang ilang in-person classes o kung sa pagpauli sang temprano sang aton man nga mga estudyante para mas sa safety no. Gani mga bekita, ginpangayuan man naton sang reaksyon ang duhano sa mataas nga opisyal sa probinsya sang Iloilo, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag si 3rd District Representative Congressman Lawrence Defensor. Kagyari mga biyano, pamatian naton ang pahayag diri no, ang warning sang aton nga gobernador kag sang aton man nga congressman sa mga nag-send sang bomb threats o kung those nga nagaplano pagid nga mag-send sang bomb threats sa tinutuyo lang no nga makakos sang fear sang kahadlok sa mga estudyante kag sa mga pumuluyo. Pamatian natin mga biyan ang pahayag diri ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na tuhoy no sa mga nag-send sang bomb threats. May anak kita school nga naka-receive sa bomb threat, any message or order sa aton nga PNP pagikan sa mga nag-send sa message? Yes, no? We will do, yes, about today is Monday. I am about to pull our children for mga committed to the local councils na to step up and intensify sa investigations natin sa mga nagtalakang. Yung uli lang, yung cases nilang Sinao and others, you know that. So, maayon kita nga. I know they're doing that. I'm monitoring the progress. I know that nag-iinto nila ang ilang obra ito yung mga persons na interest na identify. But again, we love to engage our team, our education director for more intensify. Any message sa mga nag-send sinito ng bomb threat? Una, that is illegal. Kung madakpan ikaw, may kaso. Delikado ikaw. Punong-punong ka. Ang iba lagi nila, you get away. Pero there's a way of knowing. Aking pakol na cellphone or ano. We will ask our education director to use technology in identifying kung ginagaling. I know na ang iba lagi na tunag-i-ara kasi internet at cellphone lang inagyan mo, hindi ka na mabala. Kung mo doon, sa sarang na technology, tagaan po, mabalaan po siya. Nabatian mga beno ang payag ni Governor Defensor Jr. sa mga nag-send kag mga nagaplano pag mag-send sang bomb threat. So according to Governor Defensor, no, that is illegal and according sa iyo no, may ara sang way of knowing ang aton nga kapulisan kung sino ini no ang nag-send sa mga bomb threats. Ambal ni Gov no, especially kung nagausar ikaw dira sang cellphone. May ara sang technology nga maggamit para tumurong, para kilalahon ka mo.
So ari naman mga be, pamatian naman naton ang pahayag ni Congressman Lawrence Nonoy Defensor sa 3rd District of Iloilo sa mga nagasanman sa gihapon no, sa bomb threats. Pamatian naton si Congressman Nonoy Defensor. Any warning for those nga nagasan sa mga bomb threat, especially no, sa 3rd District of Iloilo nga mga schools natin? Halongin ka mo, kay ipadakop ka mo. This is part of a destabilization, not only in the province but in the towns of Iloilo. Hindi lango-lango ini dapat hindi paghimoon sa mga Iloilo nga nagaguba sa kalinong sa aton komunidad. Nabatian mga biyando ang pahayag ni Congressman Defensor sa sinino nga mga nagasan sa bomb threat. So according no kay Congressman Nonoy, ipadakop takamo. Mga biyanisano ka universidad dira sa Banwa or sa 3rd District ang nakabatong kainaman sang aga no sang bomb threat. Kabay pa no nga ti madakpan ginman masampulan. Ginano sa report ni Paul no, aside mga abyan no sa pagkadakop sa inyo sa pagkapreso, may ara ka mo no sang bayadan no kung matumod nga kamugid man ining naga-send, hindi lang priso may ara mga abyan sang monetary no nga salabton. Kung ang tuyo mo lang para abi nga hindi mag klase, mauntat ang klase, mauntat ang exam, ti isakripisyo mo gid ang imo nga freedom. Abuklan ka pa sa balayran mo para lang nga hindi ikaw ka-exam. Kabay pa no nga ti mauntat na ini. Iti grabe no ang kakuba nga ginahatag ninyo sa mga estudyante kag sa aton nga mga manunudlo kag sa bug-os naton nga komunidad. Oras sa Radyo Pilipinas sa 1:41 PM mga biyanos. This time ipabati ko sa inyo no ang mensahe sang isa mga abyan ka BSPO o Barangay Service Point Officers sa province of Iloilo kay tisubong mga abyan nga adlaw sa gihapon no, or panayon ang aton nga paghiwat dito no sa Iloilo Convention Center sa 2025 BSPO Congress. Masaliino ang aton nga mga BSPO diri sa province of Iloilo. Nagtilipon mga abyan para sa isa ka adlaw nga event para padunggan no, especially those ang mga nagserbisyo 40 years and 30 years. Grabe, imagine mga abyan nga pag-voluntaryo. Kiti mga abyan ang ato nga mga BSPO, wala ini sila sang bulanan nga sweldo. Kumbaga no ang ila nga pagserbisyo sa ila ka barangay is out of love, out of concern sa ila nga mga kasimaryo. So imagine no, sa pulo nimo ka tuig o kung sobra pa dira nga wala kaya sweldo, sa tuod lang sino ang magserbisyo nga wala sang ginabaton nga sweldo. Ang sabat dira ang aton nga mga barangay workers. Isa na dira ang mga benong aton nga mga BSPO. Kay na mga benong isa sa mga ginpadunggan sa province of Iloilo si Nanay Virginia Estopacia nga nag-serve no bilang or sa gihapon nagserbe siya bilang BSPO sa sulod ng mga biyan sa nga 40 katuig. Grabe, 40 years. Ang manami dili mga biyan kiti si Nanay hindi lang ya BSPO according sa iya. Sang una, BSN man siya, BHW,
Nali mga biyan hibaluon nato no ano ba lang iya yang rason sa likod no sa paghatag sang serbisyo sa iya nga Casemaryo. Pamatian natin mga biyan si Nanay Virginia Estopacia gikan no sa Banwa sang Igbaras, Iloilo. Para sa imo sa kakulitan mo wala ka nag-alakad o nag-durang na kasi sige sa giyapon. I enjoy myself. Sir, to my barangay and my kapitan, hindi na kita ko pagpailinan, sir. Kay, amo lang ako. At this time, I am a widow with one son and Kapitan's Bong. Anong pinaka-nakuha challenge sa 40 na katuwig mo na mag-serve sa barangay bilang BSPO? Ang mga pagpangantat, di mo nga natupa, nga doon na budayan ka. Nga doon ang masurrender ka na bulaw? I have no balak na masurrender ako. I serve my barangay. Anong pinaka-budlay mo ganyan ng eksperyensya? Saan pangalagan mo bilang BSPO? Sa mga data na ginatag sa inyo? Tawagin ako, since no, I'm undergraduate from BSES. Raman gid man ako sir na budayan sa ako ng experience. I have experience also in teaching a bit. But I try my very best gid nga maano ko gid nga ilbuli ko gid sa barangay lang akin mga serbisyo. Ha? Kag ang akin tan pagserbisyo sa barangay, bisan wala kami sweldo sa amura nga part. Pero I try my very best gid kada nga mabuligan ko ang aking barangay sa pagserbisyo. And while I am with BSW also, wala ki sweldo. Nagabuligid kami ka mga pasyente magdala sa ospital. Ako, one time, nakatabo ako nga 200 BSW gin nakabatol ako ka may TB. Pero, overexposed ako sa mga pasyente. Bisan wala ako kakaon, wala prite, ay nagabuligid ako sa aking barangay sa pag-serve sa tao sa hospital. Ang sa BSPO ko, ay about I enjoy my BSPO gid. I love BSPO gid. Nga nanamian gid ako kalakang amo na obra kapit kay sir. Kanami lang sa pagtudlo kanaman kag ay tay nagdiretbis gid. Bisan tigulang nako plugger. Ibon pagid ako. Sir, ay tugidan tigidong sir, ma'am. Wala ako cellphone, hindi ako kalakman na nguyat. But my record, ang record ko lang ay written lang. Written lang ako in my penmanship. Wala ako ginapahambog ang penmanship. Until tulat na sulat lang ko. Wala ko, I don't know how to my cellphone. No. How to operate. But this time we will meeting, mag-meeting kami BSPO. Bisan mo ako si Priti. Tutod-tuod. Ay, ako tigado. Pero, kasi kami, kinakalawan ako. Nag-meeting lang ako kasi ako daan po si Kulang. Ay, nasulod ka balay, tigado din ako. Ay, nasunod na try din ako nga mag-meeting every second Monday of the month. Ha? Pero ang nasunod ang akin record, pero lang bisan na talaga niya yun, wala ko rin matulong, wala ko rin ginahimo nga pamak. Kinakit ko na to sa akin balay. Sa barangay ko. Ang sa tanan ka lang. Ang nasunod, hindi gusto kapitan, magalit ako sa tilat pa. Pero tilat, ibol ako, I try. Ambal ko lang, I love BSPO. Nag-thank you kay boss namin nga kay Stel. Nagapa-thank you ako sa Lord. Ha? Na, yung tawaan ako gintitribliyo kaya nga mag-time ka dyan. Nagasakit di ba nga aking pinagsuon? Thank you, good Lord. Bisa malaman ko, pero ginabakong ko niya. Amugin niya ang akin. Bukal sa barangay ko dyan. Ha? Matag ini kagya nga kwarta, makabulig niya kang akin financial dito sa balay kay tutuot at tama kita ko kapigado bakal kong bagas niya bakal kong bulong ko kaglood sugidan ka mo diyan nga dahil ko ginaram ko lang dyan sa tutuot kagla ako di Pilipik nagaram lang ako bata ako kapitan pero wala ka mahanyang nagpanaw ako doon huling point time just like sobra 40 years ko ka nagpapagod 1980 start ako ma'am hasta tulad ko
sa mga uring tubo, anong mambal mo? Kay basi ilang malagasa na kasweldo, imo, 40 ka tuwing may kasweldo, anong mambal mo? Anda talag isa, amurong yun na ano ko kananda kamo nga mga bago nga mga pagkatugilan tagad ka mo sir. Halin na dahil ako kaya December. But, ano ang sabat nanda? Hindi kita kagara na inyang kasunod kang imudra. Ay naman, amuro ng tanan-tanan nga mga tao doon sa barangay. Ha? Mamangkot na sanda ka naman sinuda. Ako makahambal nga amuda. Amuna. Nabatian mga biyan si Nanay Virginia Estopacia ang ato nung isa sa mga gimpadunggan nung nagaserbisyo bilang barangay service point officer sa ila nung barangay for more than 40 years. So kudos no kay Nanay kagaina mga biyan no pagkatapos nga nabaton ni Nanay no ang iyang cheque and at the same time no ang plaque niya nga ginhatag no sang aton nga Iloilo Provincial Government sa pagpanguna man ni Governor Tuto Defensor kag sang aton no nga Population Officer Attorney Von Soperio kag sa iba nato no nga mga board members and provincial government officials nagtulululo no ang luha ni Nanay no sa gibaton niya ang iyang plaque kag ang cheque and sa iya man nga pagpanaog no madamo sa mga taga-ilang banwa nga nagsugata sa iyang naghakos sa aton no nga awardee. Nagmadamo no ang nagpahayag sang ilang nga pagpasalamat sa serbisyo ni Nanay. Habang ni Nanay, ginaubraya ini mga abyan out of love. Wala sang sweldo, wala sang incentives, wala no sang monthly nga ginahatag. Ang iyaya nga pagserbisyo sa ilang komunidad. Inibangod nga luyag gid niya nga maghatag no sang or mas mapalapit pagid sa mga pumuluyo ang serbisyo sang aton nga gobyerno. So gipamangkot naton si Nanay, tinay mauntad ka pa pagkatapos nga 40 years, more than 40 years na hambal niya hindi. At ang hinino nga award maghahatag pagid sa iya no sang inspirasyon nga magpadayon. And imagine mga abyan na habal ni Nanay, hindi siya kabalo maggamit no sang cellphone. Pag ang iya nga pag-encode ya mano-mano since ka nag-start ini siya sang 1980s. Nagsasubong mga beno si Nanay Virginia nag-survey bilang inspirasyon sa mga ulihing tubo, especially no sa mga bag-o nato nga mga BSPO. They learn from Nanay. So gani no sa kay Nanay Virginia, may your tribe increase kagabay pa no nga ti mahatagang pag-idikaw sang malawig no nga tinuig para nga makaserbisyo sa imo dira nga komunidad. Mga biyan kaina no hingadlan man ang mga winners naton sa most promising LGU in Statistical Data Board. Ang nagdaog mga bino ang Banwasong San Miguel, samtang ang most promising LGU and population data banking and management ang Banwasong San Enrique. Best in Statistical Data Board, third place ang Saraga, second ang Dumangas, kag first place ang Maasin. Pagkabot naman sa search for the best managed population data bank, third place ang Pototan Iloilo nga nakabato na sa 20K. Gimbal ang second place kag ang first or ang champion ang Banwasang Dumangas. So congratulations no sa aton nga mga local government units, sa aton nga mga empleyado, sa aton nga mga BSPO. Na pulaw bugtaw no, ulan man o kung init. Nagpamalay-malay para lang maghatag sang serbisyo. Thank you sa inyo tanan. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:53 sa hapon. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalaga. Thank you sa akong mga katuwang technical sa studio. Sir Bong Aventura kag sa amon nga transmitter. Sir John Magallanes. And sa mga nagatutok subong nga hapon, madamo nga salamat sa inyo. Keep safe ha. Kag syempre kung magwa ka mo, don't forget nga magdala sang inyo nga payo.
niya pangontra no sa ulan man o kun init. Mga biyan ako nalagit si Maria Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Tubog ang microphone. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.